po ay handa natin ang ating mga sarili para po ma-inspire sa word ng Panginoon sa umagang ito, sa linggong ito na pwede po nating magamit all throughout this week sa ating mga battle, sa ating pag-aaral, sa ating pagiging magulang, sa ating mga pagtatrabaho. So, tinatawagan ko na po ang napakasigasig na youth pastor na si Pastor Joel Aquino para po sa ating Word of God. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Ano po? So tayo po ay nagagalak sa linggong ito. Tayo po ay magkasama-sama muli sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. So muli po, magandang umaga po sa ating lahat. So natutuwa po tayo sa kwento ni Kuya DJ. Yun yung tinatawag na kwentong may kwenta. Ano? So salamat Kuya DJ for making that story para ma-inspire tayo through giving. So ngayon pong umagang ito, isang pribilehiyo po na muli po tayong makapagturo sa pamamagitan ng platform na ito. Sabi nga po ni Kuya Cheng kanina, hindi man tayo nagkikita-kita, pero yung sentro ng ating paglilingkod at pagkilala sa kabutihan ng Panginoon, whatever platform it is, magpapatuloy yun kasi ang sentro po natin ay ang Panginoong Jesus. So kapag ka po siya ang sentro, walang gawaing hindi nagpapatuloy kasi ang Panginoon po, everlasting God eh. Ano po, is the same yesterday, today, and forever. So kaya po hindi niya pababayaan na ang mga Kristiyano ay hindi makapakinig ng salita ng Diyos. Okay? So sa atin pong pagpapatuloy, tayo po muna ay manalangin. Naririnig niyo po ba ako? Amen. Yun naman po. Yes So po. salamat po. Tayo po ay umuko at tayo po ay manalangin. Maraming Diyos sa dakila at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong kadakilaan, Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, na walang humpay na pasasalamat sa bawat umagang dumarating sa aming buhay, na ang laging masasambit sa aming mga labi ay salamat sa iyo, sapagkat binigyan niyo po kami ng panibagong umaga, ng panibagong sigla upang maglingkod sa iyo, gawin ang mga bagay na ipinagagawa mo, magawa ang mga bagay na gusto naming gawin na magbibigay ng lugod sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataong ibinigay niyo po sa amin upang kami magkasama-sama virtual na magpuri at magpasalamat sa kadakilaan mo, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang mga kapatiran ng Jesus Hope of Life at ng lahat ng nakikinig at makakapakinig ng mensaheng ito, Panginoon. Tulungan niyo po kami at samahan at anuman po ang magiging mensahe sa araw na ito po ay mag-internalize ka po sa puso ng bawat isa, sa isip ng bawat isa at makita nila ang wisdom na nagmumula sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami at samahan sa araw na ito. Maranasan namin ang pag-ibig mo, ang pagsamo mo, Panginoon, sa oras at pagkakataong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay? So muli po, magandang umaga po sa ating lahat. So bago po tayo dumako sa ating pag-aaralan, ay meron po akong mga pictures na ipapakita po sa inyo. And some of those pictures are common na nakikita po natin and they are make virals in Facebook, in any social media sites. Ano po? And tingnan natin ano bang matututunan natin sa mga bagay na ito o sa mga pictures na ito. Kasi sabi nga po, sa amin po in our field, pictures are worth 10,000 words. Makita mo lang yung pictures, mabibigyan mo na siya ng justification. Ano ba nangyari doon? Ano ba nangyayari sa ganun? Okay? So tingnan po natin. Ano po? So ito po yung first picture. Yeah, sorry. Ito po yung first picture. Yan. Ano, panood niyo po yung story niyan?
Yung pong nagkatuwaan sa swimming pool na yung isa po ay itinapon sa malalim na bahagi dahil nagkakasiyahan. Okay. So nag-viral po yan at nakita po natin kung ano po yung naging effect nito. At halos lahat ng tao ay nakisimpatya dito sa lalaking nag-agaw buhay dahil sa muntik ng malunod. Ano po? Okay, next one. Yan. Yan naman po ay inaresto ng mga pulis, yung mga budol-budol gang na binibiktima po yung mga senior citizen somewhere in Cagayan de Oro City. Ano po? And may mga napapanood po tayo at nakakita po tayo sa Facebook. Isang matanda, almost 7 million ang kanyang pinagpaguran for more than 30 years ay muntik ng mabudol ng mga taong mapagsamantala sa kahinaan ng iba. Okay? This is sa second picture. Ito po, viral na viral. Ano po? At ang masaklap nito, yung mga nakasaling pulis ay nasibak dahil sa prank na ito. Ano po? So, dalawa lang yung kasali sa prank, pero yung buong istasyon ng pulis ay sinibak sa kanilang pwesto dahil sa kanilang ginawa. Ano? So, yun po. Malalaman natin mamaya anong connection nito sa ating pag-aaralan. And the next one, okay, pagtutungtong po ang Abril. 'Di ba? Pagpasok ng Abril, may mga post sa Facebook, babasahin natin habang-haba na mayroong kwento na kung saan nasaktan si ganito, nasaktan sa ganyan. Pagdating sa dulo, copy-paste pala, April Fools. Ano po? So, titingnan po natin. And the next one, ayan, nakakatanggap po ba kayo ng text na ganito? Congratulations, ma'am. Sir, sino po ang nakatanggap ng text na ganito? Nanalo daw kayo ng 550,000 plus laptop from Consuelo Company. Sabi ganon. So, minsan, from GMA 7 po, from ABS-CBN, you are won 700,000. Anong ikang gagawin mo? Kung ikaw ay magpapadala doon sa text, pwedeng ma-scam ka, 'di ba? And mostly nakikita po natin sa mga news, sa mga social media ay yung mga fake news naglalabasan, di po ba? And karamihan sa atin pong mga nababrowse, pag hindi po talaga natin siya inaral, madadala po tayo doon sa maling information. Kaya po dapat nagiging maayos yung paggamit natin. Kasi talagang sometimes Facebook is toxic. Ano po? Kasi hindi mo alam kung alin doon yung tama at alin doon yung mali. Di po ba? Kasi minsan pare-parehas nagagamit yung mga pictures nakala mo pag napanood mo yung bagay na yun, akala mo okay yun, di ba? Minsan nangyayari yun sa atin, may nakakapag-share sa ating group chat ng mga videos, ng mga pictures. Sometimes noong mga nagkakaroon pa ng face-to-face, may mga fake news ng walang pasok, di ba? So, those things na nangyayari ay talagang nagkakaroon ng misinterpretation doon sa mga tamang impormasyon kasi nga may mga lumalabas na fake news. And suddenly, sa mga panahon ngayon, marami din pong lumalabas na false doctrines, false teachings. Kaya po mag-iingat tayo because it is danger, especially in our spiritual growth. Kasi kapag yung pleasant sa iyong pandinig at talagang nakakaigayang pakinggan. Tapos para bang napapaisip ka ng husto at the same time para bang naglalaro sa isipan mo parang tama ang bagay na ito. Parang tama yung tinuturo niya. Parang may punto siya. Di po ba? Pero tandaan po natin there are many false doctrine and teaching inside and outside
doon sa ginagamit nating platform like Facebook, Instagram, Tumblr, or any Twitter, di po ba? And sometimes, nagugulat tayo kasi yung mga tao, minsan unexpected pastors pa naman, yung mga nakikilala natin. Tapos bigla sila nagtuturo ng mga false doctrines, di ba? So, mag-iingat po tayo sa bagay na yan. It is one danger sa ating pagiging Kristiyano, yung false teaching and false doctrine, di po ba? Kapag ka hindi po tayo naging maayos doon sa bagay na yon, madideceive tayo ng kaaway at mapupunta tayo sa maling katuruan. Ano po? So, ano po kaya ang ini-implies ng pictures na ito? Bakit ko po ipinakita ito, pictures na ito? Anyone in the group, ano po kaya ang possible na pwede nating pag-usapan ngayon? Sige po, if you are willing to answer, pwede naman po. Sa tingin niyo po, ano pong pwede nating pag-usapan ngayong linggong ito? Based on those pictures, parang 4 pick 1 word. Ano po? So, do you have any idea? Andyan pa po ba kayo? Andyan pa po ba mga taga-Jesus Hope of Life? Nandito po. Dito pa po. Yes, Dito pa yan. po. Pwede po kayong sumagot para mas interactive po ang ating discussion. Ano po? Ako po, Sige po. Sir Semi una. Nakita ko po yung karunungan ang kailangan natin. Kasi Okay. pag wala tayong karunungan mula sa Diyos, tayo ay madaling madaya. Madali tayo, hindi nating nalalaman yung mga mali at tama. Pero kapag ang salita ng Diyos ay nasa puso mo, kahit sino, hindi ka pwedeng lokohin. Yan lang po. Salamat. Salamat po, Mami Seni. Natumbok niyo po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Ano po? So, ang ating pong pag-uusapan ay pinamagatan po nating the benefits of wisdom. Ano po? And syempre, kapag ka po pinag-uusapan ang salitang wisdom, at i-search mo kahit saang sites ang salitang wisdom or verse about wisdom, ang unang lalabas dyan is from Proverbs. Ano po? Bakit? Kasi po, ang sumulat ng Proverbs ay si Haring Solomon, di po ba? So, kinikilalang pinakamatalinong tao, di po ba, sa buong mundo nung kapanahunan niya, na nagbigay ng maraming mga magagandang bagay, lalo na doon sa sa dalawang babae na nag-aaway sa isang anak. Ano po? So, what are the benefits of wisdom? Ano po ba ang makukuha natin? Siyempre, hindi po ito basta wisdom. So, let us learn some benefits to seeking the Lord's wisdom. Ano po ba yung mga benefit na makikita natin o makukuha natin kapag hinahanap po natin yung wisdom mula sa Panginoon? Kasi in this world, di po ba, maraming wisdom na naglipa na, maraming wisdom ang nakikita natin. And some of those wisdom ay nag-create sometimes ng distraction, di po ba? Sa sobrang talino ng tao, they can produce virus, they can produce any materials that can create a distraction or destroy. Di po ba? Na nagkakaroon ng destroy sa ating humankind. Di po ba? Like for example, sa sobrang talino ng tao, noon pana at saka sibat lamang, ngayon, di po ba? Iba't ibang klase na ng mga armas ang and that sometimes it creates disaster and destruction sa mga tao. So, aalamin po natin, let us learn from this topic, the benefit of wisdom comes from the Lord, syempre. Ano po? And sabi nga ni Kuya Cheng kanina, makinig tayo at tayo ay matututo at yung ating pag-aaralan ay pwede nating magamit this coming week and days na darating po sa ating buhay. Okay? So, ang ating pong verse ay nasa Proverbs 9 verse 10. Ang sabi po dito,
the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Ano po? Sabi po sa Tagalog, basahin po natin. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. So, from this verse, aalamin po natin ano po ba yung mga benefits ng wisdom comes from the Lord. Ano po? So, based on doon sa mga illustration po na ipinakita ko kanina, so makikita po natin kapag wala po tayong wisdom sa ating mga ginagawa, madali po tayong matatakot o kaya madideceive ng mundong ito at ng mga kaaway natin. Because those pictures na nagpapakita na katulad ng budol-budol, may mga experiences na tayo in the past, di po ba? Na simple lang pero kapupulutan mo ng aral kasi hindi basta-basta ang mabudol, di po ba? At alam yan ni Ate Emily, di po ba? So, experience yan ni Ate Emily, muntik-muntik ka na. So, that things, nagkakaroon tayo ng wisdom, di po ba? Kasi natututo tayo doon sa mga pangyayari in the past or kaya doon sa mga nangyayari sa mga taong nakikita natin through Facebook, through Google o kaya anumang social media sites na nasa-search natin, di po ba? So, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, ang pagkatakot kay Yahweh o pagsunod at paggalang sa Diyos ay pasimula ng karunungan. So, tingnan natin. Ang tanong po natin, what are the sum of the benefits of seeking the Lord's wisdom? Ano po ba yung mga ilan sa mga benefits na makukuha natin sa paghanap sa wisdom mula sa Panginoon? Kasi po yung wisdom na ibinibigay ng mundong ito, tulad ka po ng sabi ko kanina, it cause sometimes distraction kasi na-overwhelm tayo sa wisdom ng mundong ito. At kapag na-overwhelm tayo, nagbibigay yun sa atin ng power, ng strength para mas advance tayo sa ibang tao or mas ahead tayo sa ibang tao. But different from wisdom comes from the Lord. Binibigyan niya ng pagpantay na pagtingin ang bawat tao kasi merong wisdom galing sa kanya. Okay? So what are the benefits? Okay? So alamin po natin ano po ba yung mga benefits na yan. The first one is clear direction from God. Okay? So sabi po ng Proverbs 3, 5 and 6, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong tatahakin. Okay, nandun po yung salitang papatnubayan sa iyong tatahakin. So ang Diyos po, kapag ka po nagbigay siya ng isang bagay na kailangan gawin, He also cleared that way para makarating ka doon sa bagay na yun. Sometimes, there are obstacles na dumarating sa atin, but definitely, kapag kasama ang Panginoon, dire-diretso ka lang. Kasi yung mga obstacles naman yun dahil hindi ng Panginoon, di po ba? Kaya nga po sabi po dito sa first sentence noong verse 5, di po ba? Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. So, ang tanong po sa atin, kanino ba tayo lubos na nagtitiwala? Kanino ba tayo lubos na nagbibigay ng pagtitiwala o yung ating buong puso ay kanino ba natin ibinibigay? Kasi pagka po ibinigay natin sa Panginoon ito, binibigyan niya tayo ng clear path or clear direction kasi gusto niya maayos ang mga anak niya. Sabi nga po ni Haring David, siya'y tumanda at naging bata, wala siyang nakitang Kristiyanong naglingkod sa Diyos na naging hampas lupa. Kasi yung direction po ng Panginoon, tama sa bawat isang Kristiyano. Tumpak sa bawat isang Kristiyano. Pero, ang tanong, bakit sometimes meron tayong mga na-experience along the way, along those direction, papunta sa Panginoon, ay minaano. Kasi ayaw ng Panginoon na maging easy lang yung paglakad mo. Sometimes, i-clear that direction pero gusto niya
meron kang natututunan sa direction na pinupuntahan mo. Hindi ka lamang basta lumalakad sa maayos at clear na direction. He also wants you to learn something na magpapatatag sa iyong pananampalataya at magbibigay sa iyo ng maayos na giya sa paglilingkod sa Kanya. Di po ba? Kaya po tayo, di po ba, noong una, noong maranasan po natin yung nangyari sa ating January, hindi parang paulit-ulit nating inaalala kasi hindi po para alalahanin yung nahirapan tayo, kundi yung kabutihan ng Panginoon ang makita po natin. Ano po, tingnan niyo po yung wisdom. Di po ba? Kung noong una po tayong tamaan noon, ano po ang namayani sa atin? Fear. Ano po? Takot. Kasi wala po tayong kaalam-alam kung ano ba itong COVID na ito. Napapanood lang natin sa Facebook or sa balita, tinamaan si ganito, tinamaan si ganyan. Pero yung clear information, ano ba tong sakit na ito? Saan ba ito nanggagaling? Ano ba ang tinatamaan nito? Bakit may pneumonia, biglang naging COVID? Bakit ganito naging COVID? Di po ba? Kaya ang nangyayari po sa atin, noong nangyari sa atin yon, ang unang tumama sa atin is fear. Di po ba? Ninervyos tayo, nilamig ang paa natin, sumakit ang ulo natin, kaya lumabas lahat ng sintomas kasi naapektuhan ang buong katawan mo. Because we are lack of wisdom on those things na nangyayari. Pero nung nalaman na po natin kung paano siya ititreat, paano lalabanan yung mga symptoms na minsan common cold lang, ubo na nakukuha mo sa lamig at sa ganito ganyan na ina-associate na siya into COVID, nagkakaroon na tayo ng wisdom na okay, kailangan ko maging healthy. Di po ba? And ang wisdom po na ibinibigay ng Panginoon sa pangyayaring yon, noong una, parang kung i-evaluate mo ang sarili mo, nagiging pabaya ka sa sarili mo. Di ba? And that is wisdom. Kasi nagkaroon ka ng pag-aalaga sa katawan mo. Kasi alam mo, ito ay templo ng Diyos at ayaw niya ng mahina ito. Kaya nagkakaroon ka ng maayos na direction papunta sa Kanya kasi nagkakaroon ka ng tamang wisdom how to handle your health, how to handle your body, di po ba? At sabi nga po ng Psalms 37, di po ba? The steps of a man are established by the Lord. So ang paglakad natin, ang paglakad ng bawat isang Kristiyano ay ini-establish ng Panginoon. Kaya matibay ang pundasyong kinakapitan natin. Bakit? Sino po ito? Si Jesus. Di po ba? Matibay ang pundasyon na ating pinagkakapitan. Kasi sabi nga po ng Bible, He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except Jesus. So kaya po, makikita po natin yung clear direction na kapag nakapokus tayo kay Jesus, nakatingin tayo kay Jesus, it is clear. It is right way. It is truth. Di po ba? And merong wisdom. That is one benefit na meron tayong wisdom sa Panginoon, meron tayong clear direction na tinatanaw na pagkatapos natin sa mundong ito, we are enjoying the life, eternal life kasama ng Panginoon. And that is wisdom. Di po ba? Kasi meron tayong clear direction from God na tinatahak and goal na pagdating ng panahon, we are in the place of God. Di po ba? And sabi nga po ng 119 verse 105, awit. Basahin po natin. Para meron po tayong sandigan. Ano po, isang pinakamahalagang sandigan po natin ang salita ng Diyos. Dahil ito po nagbibigay sa atin ng clear direction. Ano po? So sabi po sa 119 verse 105, sabi po dito, basahin ko lang. Ang salita mo ay isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Kaya po ang tanong sa atin, kung hindi natin binabasa ang instruction and direction ng Panginoon, which is the Word of God, wala pong tanglaw sa ating dinaraanan. Wala pong
tumatanglaw na liwanag sa ating dinaraanan kasi hindi natin binabasa yung nagbibigay ng wisdom sa atin para tahakin yung maayos na daan. Di po ba? Kung nung una, nung hindi pa natin kilala si Kristo, kahit anong gawin natin, mapabisyo man yan o kahit anong bagay, it is not the right direction. But, nung tayo ay hanguin ng Panginoon sa kadilimang yon at ilagay sa liwanag, nagkaroon tayo ng maayos na direksyon patungo sa Kanya. And every Christian should have a right and clear direction from God kasi nga binabasa po natin ang salita ng Diyos. May tanglaw tayo, meron tayong liwanag sa ating dinaraanan which is the Word of God. Kaya nga po, tandaan po natin katulad na ipinakita kong pictures kanina, di po ba? Yung pong false doctrines, di po ba? Kung hindi po natin binabasa ang salita ng Diyos at tapos nakapanood tayo ng mga teaching, hindi naman natin binabasa clearly ang salita ng Diyos, matagal ka ng Kristiyano, minsan tama yun di po ba? Kasi hindi ka nabibigyan ng clear direction kasi wala kang paggiya mula sa salita ng Diyos. Ano po? Kaya pag nakarinig ka ng akala mo pleasant sa iyong pandinig, ay hindi pala. At the end, dinadala ka pala sa kapahamakan. And one thing that is as clear stated na pag meron kang wisdom mula sa Panginoon, tama ang dinadaanan mo. Okay? That is point number 1 po. We have clear direction from God. So ang benefit po na meron tayong wisdom sa Panginoon, binabasa natin ang salita ng Diyos, nagpapakaigi tayo sa salita ng Diyos, binibigyan niya tayo ng clear direction. Ano po? Kung ang nag-aaral ay pinag-iigihan niya yung kanyang pag-aaral, di po ba? Ang isang doktor, lawyer, or teacher, or engineer, hindi siya hindi siya nagbabasa or nagbubuklat man lamang ng libro na kailangan niyang pag-aralan, tapos magiging engineer na siya, di ba? O magiging doctor or lawyer or teacher na siya, di ba? Walang wisdom doon sa kanyang pinag-aaralan. Pero dahil pinag-aralan niya, nagkaroon siya ng wisdom, nagiging maayos yung trabaho niya. Nagiging maganda yung outcome ng kanyang mga ginagawa. Kasi nakagain siya ng wisdom. Kaya hindi po sa Panginoon, kapag nakakagain tayo ng wisdom, nagkakaroon tayo ng wisdom ng Diyos, nagkakaroon tayo ng clear direction, papunta dun sa bagay na gusto nating gawin. And very clear. Ano po? Clear na clear, kasing clear ng tubig. Ang direksyon ng Panginoon. Kasi hindi naman niya ipapahama ang kanyang mga anak. Tandaan po natin yan. Amen po ba? Amen po. Yan. Okay. So, sa pagpapatuloy po natin, that is point number 1. And point number 2 po, okay, ang benefits po na makukuha natin when we are seeking Lord's wisdom is God's divine protection. Okay? Hindi ka niya dadalhin sa posisyong yan nang ipapahama ka lang ng Diyos. Di po ba? May itinuturo siya sa'yo. Di po ba? May itinuturo siyang magandang bagay sa'yo. Kaya kanya dinadala sa pagkakataong yun. Di po ba? Sabi nga po dito, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. Huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong tatake. Naandun yung protection ng Panginoon. Naandun yung pagkilos niya. Ano po? At meron tayong 3 bagay na pinoproteksyonan po tayo ng Diyos. Okay? And first one is, syempre po, the evil or evil. Di po ba? Or kay Satan. Pinoproteksyonan po tayo ng Panginoon. Meron tayong divine protection sa ating kaaway na hindi natin din nakikita tulad ni Satan na kumikilos siya 24/7 to establish na siya ay maghahari sa buhay mo. 'Di ba? Pero ano nangyayari?
dahil ikaw ay may wisdom galing sa Panginoon, hindi niya ma-establish ang gusto niya para sa iyo. At ang nag-i-establish ay yung gusto ng Diyos para sa iyo. Kaya sabi po ng Proverbs 14 verse 6, ang mangmang ay nag-aaral pero hindi natututo. Ngunit ang madaling maturuan ang taong may talino. Talino galing sa kanino? Siyempre galing po sa Panginoon. Ano po? So, kaya po, tandaan po natin yung mga evil things na nangyayari sa atin. Sabi nga po dito, in such form as dangerous situation, harmful substance, and destruction circumstances, we are to reject evil and flee from it whenever possible. Ano po? Nakalagay po dito na yung evil circumstances na nangyayari. Like for example, yung COVID-19, yung pagputok ng vulkan, that is a situation, o yung mga pagputok ng nuclear plant, di po ba? Doon sa bagay na yon, binibigyan tayo ng divine protection ng Panginoon. Kaya kung titingnan po natin, iningatan tayo ng Panginoon in the past 2 months or 3 months na nangyari sa atin yung may mga nag-positive. And mostly, mas pasalamat po tayo, mas maraming nag-negative. Di ba? Yun po ay protection ng Panginoon from evil, Satan's doing evil things in this world. Di po ba? Yung distraction. Di po ba? And sometimes, sarili din natin ang kalaban natin minsan yung takot, di po ba? Yung sarili nating takot, di po ba? Kaya minsan, pinoproteksyonan po tayo ng Panginoon doon sa mga bagay na yun. Kasi ayaw niya nang natatakot ang anak ng Diyos dahil ang Diyos ay nagpoproteksyon sa bawat isa sa atin. So, sabi nga dito, we are to reject evil and free from it. Yung mga kasalanan, sorry, mali po pala yung verse ko nabasa, that is 16. Sabi po dito, ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan. Ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Yun po ang tamang verse. That is 14 verse 16. Ang sabi po doon, ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan. So kung ikaw ay may talino, ikaw ay alam mo may protection ka ng Panginoon, lumalayo ka doon sa bagay na hindi mo dapat gawin. Nagre-resist ka doon sa mga bagay na alam mong mapapahama ka. Di ba? Kasi minsan kaya po tayo napapahamak. It is because ginagrant po natin hinahayaan natin na ang kaaway ay kumilos sa atin. Pero kapag niresist po natin siya, nireject po natin siya, nag-flee po tayo from it whenever possible. Hindi po ba? At the best example po yan is si Jesus talaga. Bakit po? The story in Matthew 4, hindi po ba? Yung po siya ay sinubok. Tama po ba ako? Nung sinubok siya ni Satan, di po ba? Niresist niya, nireject niya yung mga gusto ni Satan. Sabi ni Satan, ibibigay ko sa iyo yung lahat ng natatanaw mo, sambahin mo lang ako. Anong sabi ni Jesus? Lumayas ka, Satanas, sapagkat ang tangi kung sasambahin ay ang Diyos na buhay. So, kapag po nire-reject natin ang evil, like ginawa ni Jesus, iiwanan po tayo ng evil or ni Satan kasi hindi natin tinatanggap ang bagay na yun. Nire-reject natin sa ating buhay. Nire-resist natin. Inaalis natin whenever possible. Di po ba? So, binigyan na po tayo ni Jesus ng example that He reject Satan, reject evil, and praise the true God. Di po ba? Kaya po, kapag ginawa natin ang bagay na yon, inilalayo po sa atin ng Diyos yung masasamang bagay na yon kasi nireject at niresist po natin yung bagay na. Amen po ba? Amen. Pagka po tayo ay nagre-resist sa mga kasalanan, sa evil things, inilalayo po tayo ng Panginoon because we have God's divine protection. Tandaan po natin yan. The second one is those people who invite us to do evil. Inilalayo tayo ng Panginoon dun sa mga taong inilalapit tayo sa kasamaan. Ano po? Ating
tingnan po natin yung balikan po natin yung pictures kanina na yung pong sa swimming, di po ba? Kung hindi po, I think merong nag-resist doon, nag-initiate doon na isa na gawin natin ito. Di po ba? And that person na nagbigay ng giya doon sa iba, kaya nagawa nila ang bagay na yon. Ano po? So, kaya nangyari, katulad po noong isa pa, yung budol-budol. Di po ba? Kung walang mag-i-initiate na isa na magdadala doon sa iba para gawin ang bagay na ito, ay walang mangyayaring ganon. Di po ba? Pero that person ay dapat nating layuan. May protection tayo sa Panginoon doon sa mga taong ini-invite tayo to do such evil things. Di po ba? Sabi po ng Proverbs 2, verse 12 to 14, ilalayo ka nito sa masamang pamumuhay at doon sa mga taong ang nais ay kaguluhan. Ilalayo ka rin ito sa mga tampalasan na ang landas na pinipili ay landas ng kadiliman. Mga taong ang hilig ay paggawa ng kasamaan. Ang kanilang kasiyahay pawang walang kabuluhan. So, by the benefits of wisdom from the Lord, binibigyan tayo ng proteksyon ng Panginoon for those people who invite us to do evil. Ano po? Dahil po sa proteksyon ng Panginoon, hindi niya hinahayaan, binibigyan niya tayo ng wisdom na ang taong ito, dadalhin ako sa kapahamakan kaya hindi ko siya sasamahan. Tandaan po natin kapag po sumama tayo doon sa mga taong ang gawa ay papunta sa kadiliman, ay syempre, di po ba? Ano po? So, sabi nga po ay tandaan po natin na ang Diyos ang nagpapakita ng mga taong dapat nating kaibiganin. Hindi ko naman sinasabing wag nating kaibiganin ang mga taong hindi nakakilala sa Panginoon. Gamitin natin ang wisdom galing sa Panginoon para madala po rin natin sila sa liwanag. Tandaan po natin, any person who attempts you to sin is not a friend. Ano po, kapag ang isang tao ay tinutokso ka na gumawa ng isang kasalanan, whether it is a boyfriend or a girlfriend or kung sino man na tinetempt ka na gumawa ng isang kasalanan na beyond doon sa limitation at sa gusto ng Diyos sa'yo, they are not friends. They are enemy. Ano po? Bakit? Kasi hindi kanya gustong mapaayos, gusto kanyang mapahamak. And kalimitan po nakikita natin in Facebook and other media sites kung bakit napasama si ganito, interviewin si nanay, nako, ayun naman po yung mabait na bata, napapasama lang, napabarkada lang. Diba? Ay hindi dinala ng kaibigan sa kabutihan. Kaya minsan po nalulungkot tayo kapag po ang isang kabataan ay pinipigilan ng magulang na sumama sa mga Kristiyano. Parang mas kinatatakutan pa tayo kaysa sumama sa yung anak nila doon sa mga drug lords o kaya sa mga gumagamit ng kung ano-anong illegal na gawain. Di po ba? Pero tayo po, ginagawa natin ang ating paraan para po makita natin ang sitwasyon na mapabuti sila. Okay? Those person, they wants to lead you into a situation that will ultimately cause you your loss or harm. Tandaan po natin, kapag hindi mabuti ang gagawin, ang pag-invite sa atin ng taong yon, di po ba? Huwag nating gawin. Huwag nating samahan because mapapahamak po tayo. Dahil meron po tayong wisdom galing sa Panginoon, may protection po tayo, and those things ay makikita po natin. Okay, matututunan po natin doon sa unang picture na hindi lahat ng kasiyahan ay dapat mong samahan kung mapapahamak naman yung iba.
katuwaan lang po yung mga kabataang yon na ihagis yung isa. Eh hindi naman marunong lumangoy yata at dahil sa current din ng tubig ay nalunod. So, nagkakaroon ng harm doon sa mga tao at the same time nadamay. Di po ba? Like for example, isa pang example na naging viral, yung pong kay Dasera case. Di po ba? Sama-sama lang yung iba, nadamay na. Di po ba? So, ang iba ay nakijoin lang sa party, inimbestigahan na. So, sometimes po talagang kapag ang tao ay napasama doon sa mga taong hindi naman tayo invite sa mabuti, diba kung Bible study ang pupuntahan, hindi naman. Diba, minsan inuman. Minsan kung ano, eh syempre pagka puno na ng alak ang utak, wala nang iisiping maganda yan. Sometimes ay, di po ba? So, kaya po, tandaan po natin, tayo po ay binibigyan ng proteksyon ng Panginoon because we have wisdom comes from the Lord. Na ilayo tayo doon sa mga tao nag-i-invite sa atin para gumawa ng masama. And the third one is deceptive emotion. Okay, sabi po ng Proverbs 28 verse 6. Sabi po dito, 26 rather. Ang nagtitiwala sa sariling kakayahan ay mangmang, ngunit ang sumusunod sa magandang payo ay malalayo sa kapahamakan. Okay? So sabi po dito, many people live according to the whims of their emotion. But what feel good isn't always beneficial for us. Kaya po hindi ang pagiging Kristiyano ay nakabatay sa emosyon. Puro emosyon lang. Di po ba? Puro iyakan, puro talunan. Pero pagdating at paglabas ng bahay, ganun pa rin naman ang sitwasyon, there is no wisdom on that. Dinadaya ka lang ng emosyon mo. Kasi pagdating mo naman ng bahay, palasagot ka pa rin. Pagdating mo ng paladabog ka pa rin. Pagdating mo ng labas, nakikipag-away ka pa rin. Hindi pa rin maganda. 'Di ba? Ang nagiging image mo because you only surrendering to God by your emotions. So sumusunod ka lang sa Panginoon by emotion. Kaya pag nagbago ang emotion natin, ang mood natin pag nagbago, wala na. Di po ba? Same as yesterday ang nangyayari sa atin. Kaya sabi nga po dito, what feel good isn't always beneficial for us. Hindi lahat ng maganda na ating nararamdaman ay sometimes, di po ba? Laging paalala sa atin mga kabataan na mas mabait naman po ari kaysa sa Christian. Di po ba? Mas mabait naman, mas magaling naman, mas magaling makisama. Pero hindi siya Christian. Sometimes nga po, what feel good isn't always beneficial for us. Instead, we are called to trust the Holy Spirit for guidance rather than our desires. Ano po? Talino, wisdom galing sa Panginoon, hindi emotion ang masyadong ipakita or gamitin sa paglilingkod. Impulse and feeling. Di po ba? Guidance galing kanino? Siyempre galing sa Diyos through the Holy Spirit. That rather than our desires, impulses, and feelings. Ano po, tandaan po natin mga kapatid, madaya ang ating emotion minsan. Minsan moody, kaya hindi po dapat nakabase ang paglilingkod natin by emotion. Dahil pagka halimbawa ayaw mong magbigay, di ayaw mo magbigay kasi nakabase ka sa emotion eh. Lord, ayaw ko magbigay ngayong linggo to, hindi na muna magbibigay. Kasi you are nadideceive ka ng emotion mo. Di ba? Ay Lord, hindi na muna ako a-attend kasi ganito, wala ako sa mood. Di ba? Ingatan po natin yon. Kaya pinoproteksyonan po tayo ng Diyos through His wisdom na wag po tayong ma-deceive o ma-mislead noong emotion natin. Kasi minsan, nakabatay lang tayo sa emotion natin eh. Kaya ang nangyayari, magkakaroon tayo ng problema in our Christianity because we are based on our emotion. Ano po? Kung kailangang matuto ka, kaya pagka ikaw ay tinuturuan ng Panginoon at nakabase ka sa emotion mo, wala. Minsan ang dali mong matalo, ang dali mong ma-depress,
or ang dali mong umayaw because your service to God or your obedience to God is based on your emotion. Hindi doon sa intellect or sa wisdom galing sa Panginoon. Kasi nga ang emotion natin na nagbabago. Minsan moody tayo, minsan hindi. Okay? And that is God's divine protection. Pinoprotection niya na tayo doon sa mga kay Satan, sa evil things, sa mga taong nag-i-invite sa atin sa naggumawa ng mali. And the third one is yung misleading emotion natin or yung deceptive emotion natin. Kaya ang nangyayari ay na bibigyan tayo ng mas malinaw na direction ng Panginoon kasi nga meron tayong wisdom dito sa mga bagay nito. How to handle those things. Ano po? Kasi may protection tayo ng Panginoon. Okay? And the third point, the last point is, tandaan po natin kapag tayo may wisdom galing sa Panginoon, we have good health and long life. Ano po? So, nung natuto po tayo, nung tamaan tayo ng COVID, natuto tayo, we have wisdom from the day na nalaman natin kung ano yung sitwasyon na nagka-COVID. Nagkaroon tayo ng wisdom how to handle our health. And because of God's wisdom na itinuro sa atin, natutunan natin pahalagahan ang ating sarili, lalo na sa mga viruses sa ating paligid. Mas binibigyan nating emphasize na, ito yung protocol, kailangan kong masunod. Kasi for my benefit and for my family, na hindi sila maapektuhan ng viruses na ito, kumakala. Sabi po ng Proverbs 3, ano po, basahin po natin as our reference. Sabi po dito, sabi po ng verse 7 and 8, huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang pigati, gagaling ang iyong mga sugat. Tandaan po natin kapag ka po inilalapit natin sa Diyos, and binibigyan tayo ng Panginoon ng wisdom, nagiging maayos po ang ating kalagayan. Sabi nga po dito, ikaw ay tatatag. Ikaw ay lalakas at magiging matatag. Di po ba? Yun po ang sabi ng Panginoon sa atin. At bibigyan niya tayo ng eternal life if we choose Jesus in our life. Tandaan po natin, walang sino man na tao sa mundong ito na hindi kikilalanin si Kristo na pagdating ng panahon ay maliligtas. Tanging si Kristo lang ang daan ng ating kaligtasan. Di po ba? Kaya po, pinapaalalahanan po tayo that we have wisdom comes from the Lord. Alam po natin kung anong tama. May karunungan tayo. Kaya po tayo, hindi tayo prone doon sa mga budol-budol. Minsan na-experience lang natin pero hindi totally na-distract tayo noon or naagawan tayo noon. Nabigyan tayo ng wisdom na kailangan tayong maging matalino sa lahat ng pagkakataon. Ano po? We have the clear direction from God, God's divine protection and good health and long life. Kapag po tayo ay may wisdom galing sa Panginoon, binibigyan niya tayo ng mahabang buhay. Kasi natututo po tayo sa paglakad sa ating buhay na narito. Pero syempre, ang gusto niya, hindi lamang sa mundong ito. Kaya po, habang nandito tayo, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, ng salita niya, kasi po binibigyan niya tayo ng wisdom papunta doon sa eternal life na inihanda niya. In conclusion, wisdom saves us from many troubles in life. Siyempre po, yung wisdom galing sa Panginoon. It prepares us to handle difficult circumstances and position us to receive eternal rewards. So realize and apply God's wisdom for every situation. You won't regret it. Ano po? Tandaan po natin, ma-realize natin at mai-apply natin sa ating sarili yung wisdom galing sa Panginoon kasi hindi tayo maloloko ng tao kapag meron tayong wisdom galing sa Panginoon. And that is the benefit of wisdom comes from the Lord. Hindi tayo basta-basta natatalo or naloloko ng tao because we have wisdom comes from the Lord. At ayaw ng Panginoon na yung pinoproteksyonan niya napapahamak.
Ayaw ng Panginoon na ikaw ay daraan sa direksyon na hindi naman yun yung ipinrepare niya sa iyo. At ayaw din ng Panginoon na yung good health hindi mo tatamasahin and long life and eternal rewards ay hindi mo tatamasahin nang wala kang wisdom. Di po ba? Kasi galing sa Kanya ang wisdom, di po ba? Ulitin ko lang po, wisdom save us from many troubles in this life. It prepares us to handle difficult circumstances and position us to receive eternal life. Wisdom comes from the Lord. So realize and apply God's wisdom for every situation. And sabi po dun sa huli, you won't regret it. Kapag ka po, in-apply natin ang wisdom galing sa Diyos. Mga kapatid, tayo po, di po ba, April Fools. Minsan, na-deceive tayo dun sa mga stories and mga post na akala natin totoo. Tapos at the end, magmumukha pala tayong katawa-tawa sa ating sarili na binasa to, hindi pala naman hindi naman pala. Di po ba? At minsan, ang dala ng hindi natin pagiging matalino talaga ay sa mundong ito, lalo na sa salita ng Diyos, ay yung takot sa isipan natin. Yun yung naghahari kapag wala po tayong wisdom galing sa Panginoon. Si Haring Solomon po, kung bakit siya naging matalino, kasi hindi niya hiniling yung wealth, hindi niya hiniling yung maraming mga alagang tupa o kung anuman. Ang hiniling niya katalinuhan mula sa Panginoon na mapamahalaan niya ang Israel. At ginrant yun ng Diyos at ipinakita in many stories. His wisdom comes from the Lord. Ano po? At kaya po minsan nagugulat tayo na tayo ginagamit ng Panginoon from different situation because we have wisdom. Wisdom comes from the Lord. Okay? Once again po, sabi po ng Proverbs 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Tandaan po natin, ang sino mang kumikilala at gumagalang at sumusunod sa ating Diyos na buhay ay nagkakaroon at napapasimula ng isang karunungan. Ang sino mang Kristiyano. Ano po? Those are the benefits of wisdom. We have clear direction from the Lord. Marami pa pong mga benefits kapag po tayo may wisdom comes from the Lord. Ilan lang po ito. Siyempre, meron tayong protection and meron tayong good health and long life. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at magandang umaga po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po o Diyos sa iyong pag-ibig, sa iyong pagsama sa amin sa umagang ito. Totoo po, Panginoon, na kapag wala kaming wisdom galing sa iyo, may mga taong mapagsamantala, lalo na sa panahong ito na mahirap ang buhay, maraming nawawalan ng trabaho, at maraming nakakaisip ng mga hindi magagandang bagay. But right now, Lord, tinuturuan mo ang bawat isang Kristiyano that we fully understand your wisdom, yung galing sa iyo, Panginoon. Galing sa salita mo, Panginoon. Na magkaroon kami ng clear direction, ng divine protection, good health, and long life because we have wisdom comes from you, Panginoon. Lord, nawa po'y naturuan po kami sa araling ito. At hindi lamang po mapakinggan namin, kundi mai-apply namin sa aming araw-araw na buhay tulad ng sinabi sa mga huling sa conclusion namin, na ma-realize and ma-apply namin yung wisdom galing sa iyo in every situation in our life para hindi kami magmukhang kawawa, para hindi kami magmukhang mangmang sa harap ng ibang tao na ma-justify nila na naglilingkod kami sa iyo tapos wala kaming alam o hindi kami marunong. Lord, itinatanyag mo ang mga tao hindi dahil sa sariling talino, kundi sa talinong nagmumula sa iyo. Panginoon, sa umaga pong ito, bless Jesus Hope of Life Fellowship. I-gain po namin ang wisdom galing sa iyo
hindi sa anumang wisdom, kundi galing sa iyo, Panginoon. Maranasan namin ang pagsama mo. Tulungan niyo po kami sa maraming mga nangyayari sa aming paligid, mga fake news, mga kung anumang misinterpretation ng information. Bigyan niyo kami ng wisdom for the right information sa mundong ito para makapamuhay kami ng maayos, Panginoon. Gamitin niyo po kami sa tamang impormasyon, sa tamang bagay na dapat malaman ng lahat ng tao. At isa po sa gusto niyo pong matutunan po namin ay ipangalap ang salita mo, because this is the one truth that you live and die for us, Panginoon. And you are our Lord and Savior. Thank you po, Panginoon, sa umagang ito. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa pangalan mo, Panginoon. In Jesus' name we pray. Everybody